Sa mundo ng makabagong teknolohiya, globalisasyon at komunikasyon, may puwang pa ba ang ating sariling wika bilang gamit sa pagnenegosyo? Magandang araw mga kanegosyo! Welcome sa isang natatanging episode ng Startup Now na, Usapang Payaman, Online Tambayan. Ngayong buwan ng wika, samahan niyo kaming pagnilayan ang kahalagahan ng wikang Filipino hindi lamang bilang kasangkapan ng malinaw na komunikasyon, kundi bilang puso ng ating kultura at diwa ng ating bayan, maging sa mundo ng negosyo. Tama! Para sa episode na ito, tatalakayin natin kung paanong ang wikang Pilipino ay nagiging sandata ng diskarte, tatak ng identidad, at mabisang instrumento sa pakikipagtalakayan upang may pabatid natin ang pangangailangan at iba pang mga bagay sa pagitan ng customer at negosyo. Hindi ko alam kung ako lang yung nakapapansin nito, pero sa dalas ng mga paggamit ng English names sa mga produkto sa merkado, parang iba yung dating kapag ang isang brand ay nasa wika natin, no? Papansin ko nga rin yan minsan at sangayon ako sa sinabi mo na kapag ang Pinoy na Pinoy ang produkto mo, sa pangalan pa lang, parang may connection agad sa customer. Yes, tama. Dahil mas madaling naiintindihan, mas madali ring naaalala ng karamihan. Yan, ganyan nga rin ang sabi sa ilang pananaliksik at pag-aaral na kapag native language ang gamit sa branding, nagdudulot ito ng emotional resonance. Ibig sabihin, mas nagkakaroon ng loyalty at tiwala ang mga customer. Hindi lang sa product name nagagamit ang wika, pati na rin sa packaging at promotional materials. Maraming startups ang gumagamit sa Filipino sa kanilang labels, instructions, at marketing collaterals. Dahil dito, mas mabilis na nauunawaan ng mga mamimili ang produkto. Tama naman kasi, di ba? Halimbawa, sa isang brand ng skincare, ang instructions, ipahid sa mukha tuwing gabi bago matulog. O di ba? Walang komplikasyon. Diretsong Pilipino, kaya user-friendly. Mas mainam nga. Dahil nasa bansa naman natin tayo, dapat isaalang-alang ng mga business people ang katotohanang hindi naman lahat ay fluent sa English. Totoo. Isa pa sa tingin kong bentahe sa paggamit ng sariling wika sa negosyo, mas nakakapukaw ng emosyon. Anong ibig mong sabihin? May mga products, businesses, even taglines kasi ako nakikita na gumagamit ng sariling wika natin, wikang Pilipino, na para sa akin, mas catchy kasi mas relatable. Kumbaga, wordplay o culture natin ang gamit. Filipino humor. Halimbawa, coffee shop na ang tawag ay Kapet Kilig. O kaya ice cream product na may tagline na tikman ang lasa ng pagmamahal at nalambing. O kaya cake flavor na ang tawag ay Ube Royal. Tama ka nga. Kasi sa ganitong strategiya, hindi lamang produkto ang ibinebenta, pati karanasan. Gaya sa mga halimbawang nabanggit mo, sa bawat produkto, may kwento na maaaring mabuo o balikan kung susubukan. Tama, nakuha mo. Kaya mahalaga talaga ang pagpili ng wikang gagamitin pagpukaw ng atensyon ng mga tao. Kailangan mo lang iayon sa wikang patok sa iyong target market, sa mga mag-aaral ba, o mga profesional, o pangmasa. May ba tayo? Alam niyo ba na hindi lamang sa labas ng negosyo maaaring makaapekto ang wika? Pati na rin sa loob ng kumpanya. Tama. Ang paggamit ng Filipino sa business meetings, company manuals at internal communication ay mas nakapagpapadali sa pang-araw-araw na operasyon sapagkat higit na nagkakaunawaan ng mga empleyado at ang pangasiwaan. Dahil hindi naman lahat ng empleyado ay komportable sa paggamit ng Ingles, ang paggamit ng Pilipino ay isang paraan para palakasin ang kumpiyansa sa pakikipagtalastasan at pagganap sa kanilang mga tungkulin. Isa pa, kapag ang kultura ng kumpanya ay nag-uugat sa Filipino values gaya ng malasakit at pakikipagkapwa, mas nagiging organic ang teamwork. Mas nagkakaroon ng puso sa trabaho ang bawat isa, kaya mas sumisigla at mas tumitibay ang work environment. Isang episode na naman na maraming aral ang natapos natin. Sana ay nabigyan liwanag namin kung paano ang wikang Pilipino ay isa sa maaaring maging strategic tool sa pagnenegosyo. Tama. At kung natatandaan niyo pa ang tanong namin sa simula,
Ang sagot namin ay oo. Sa mundo ng makabagong teknolohiya, globalisasyon at komunikasyon, may puwang pa rin ang ating sariling wika sapagkat tulay ito ng koneksyon at simbolo ng pagkakakilanlan ng bawat isa sa atin. Masaya kaming makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at sana kayo rin. Kung nagustuhan niyo ang episode namin today, please like, share, and follow our page for more startup tips and ideas. Ako pong muli si Hannah. At ako naman si Brian. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa startup. Now na, Usapang Payaman, Online Tambayan. Paalam! Ang sagot namin ay oo. Sa mundo ng... Cut!